Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito tayo ngayon sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Oh yeah. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay PCS ay kay Showbiz Chikadoro. Ito ay pinamagatang booking patong-patong na kaso is waiving sa PCSO. May isa pang kakaiba sa loto ticket ng nanalo. Aba, ito nga yung nagiging trending ngayon na issue tungkol dun sa nanalo dito sa loto. Sana all na nanalo sa loto. Huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok. Stated in the contract. Come on po. Sir, lawyer ka, di po ba? Alright. There's a big difference between payment for recovery and payment commission. Yung payment for recovery, wala tayong problema doon. Kasi pinapayagan naman yon. Pero yung payment of commission, hindi pa pinapayagan yon. Pero nilagay nila dito sa contract na dapat, in the first place, wala sa kontrata to. Yung paglagay nila doon sa kontrata nitong payment of commission, may violation agad, sir. Do you agree as a lawyer? Confirmed na fake ang litratong ito. Sa hearing na ginanap kahapon sa Senado, January 18, 2024, kinumpirma mismo ng General Manager ng PCSO na si Mel Robles na edited ang picture ng nanalong babae sa 642 draw na nagkakahalagang mahigit 43 million pesos noong December 2023. Wow, 43 million. Inamin ni Robles na pinalitan ang buong anyo ng babae kasama na rito ang damit niya para hindi raw ito makilala ng kanyang mga kapitbahay. Diyos, ba't may ganun pa? Pero ako sinerch ko yan, no, yung tungkol dyan, is yung damit is nakita namin na merong nagmamay-ari talaga, pareho yung tiklop, di ba, yung damit na suot niyan, yung nakatakip ang muka, no, parehas ng seller yung may-ari, parehas ng damit. So sasabihin niyan, bakit hindi lang naman siya yung may-ari ng damit na yan, di ba, maraming kapareho yan, malay mo. Pero bakit naman parehong-pareho yung tupi? Parang yung tahi, parang gano'n. Diba? Sobra parehong-pareho. At saka bakit kailangan pantakpan yung muka? No? Pag takpan ng muka, sige, nandiyan na tayo. Pero bakit pa kailangan gumawa ng edited o palitan ng muka? Diba? Pwede naman nilang ilihim yan eh. Pwede na ilihim. Ibang tao na lang yung tumayo tapos umabot nung panalo, di ba? Para may makita silang litrato. Kasi syempre, tayo na pag nanalo naman tayo ng loto, is, syempre, minsan nakakatakot din magpakita. Malalagay din sa panganib yung buhay mo. Syempre, pagka mapera ka, baka ma-hold up ka, manakawang ka, ganito, mag-imbitsa pa ng buhay mo. Kaya, for security rin. At syempre, mas lalo na sigurado dadagsain ka sa bahay nyo. No? Kahit yung mga kaaway mo, magiging kabati mo na kapag ikaw ang nanalo sa loto. Humingi pa nga ng pasensya si Robles dahil sa poor editing daw nila. Dahil dito lalong lumakas ang hinala ng mga netizens na gawa-gawa lang ng PCSO na may totoong nanalo sa nasabing draw na kanilang pinost. Maraming netizens din ang nadismaya na ang iba pa ay nanawagan ng boycott PCSO dahil daw sa kawalan nito ng kredibilidad at pagiging patas sa mga maliliit na mananaya. Bukod sa edited picture, tanong pa ng ilan ay ang ukol naman sa oras ng pagtaya sa loto. Dahil mayroon ticket winner na alas 7 pa ng umaga ang oras ng pagkakataya rito. Kaya naman ayon sa komento ni Joy Cruz, ukol dito ay, sige ganito na lang, since taga San Jose del Monte ako, hanapin ko yung loto outlet na bukas ng 7 AM, G? Ukol naman sa palusot ni Robles sa pagtatago nila sa pagkakakilanlan ng nanalo ay binigyan naman ng comment reaction ni Jay Sanza dahil aniya ay, anong nangyari sa patakarang itago ang pagkakakilanlan ng jackpot winner? In the first place, hindi nila dapat kinukunan ng litrato o video ang jackpot winner. Yun kung gusto nila itago Absolute secrecy ang nakalagay sa kanilang panuntunan sa nagwagi ng loto jackpot. Paano pa magiging secret kung kinukunan ng litrato, mas lalo na ng video? Ayan tuloy, nagbuhol-buhol ang mga kwento ng mga taga-PCSO. Kesyo, edited yung larawan. Pinalitan ang damit at kung ano-anong kaletsihan na mali ang kalendaryo ang hindi mapagtagni-tagning istorya. Ayun yun hindi mo na nga dapat ipakita na may nanalo para patunayan mo may nanalo, hindi kami scam, parang ganun. So, pwede mo naman isikreto matagal na yung kalakaran na yan
hindi mo na dapat ipakita yan eh. Syempre nga, for security, ganto, ganyan, no? Hindi mo dapat ilabas. So, kung gusto lang nila na ipakita na nanalo, parang lumalabag na rin sila sa patakaran. Nasabihin, edited naman yan. Pero, hindi naman dapat. So, yung ginawa nilang ganyan, na naglabas sila ng ganyang litrato, is mas lalo silang nabuking. Di ba? Kahit ikatwiran mo na inedit mo yan, itinatago mo gusto mo kasing itago yung identity ng tunay na nanalo, bakit kailangan pang gumawa ng ganyan? Siyempre, kapag nalaman ng mga tao yan, katulad ito, nalaman na, iba ang magiging balik sa inyo yan. Iba ang iisipin ng mga tao sa inyo. Maaaring sabihin na gumagawa lang kayo ng mga istorya na may nanalo. No? So, lagi nang magiging ganyan. Na maipapakita kayong litrato, ganto, ganyan, di ba? Na kunwari may nanalo, pampalubag loob. Siyempre, kawawa naman yung mga maliliit na tumataya sa loto, na nagbabakasakali. Lahat ng mga Pinoy na tumataya sa loto is nagbabakasakali yan. Tapos ganyan yung makikita, parang, inamin mo na, inedit lang, tapos ganto, ganyan. Siyempre, isipin, ganto na pala yung ginagawa dyan. Pwede na pala silang maglagay ng nanalo dyan eh. No? Tayo, tayanan tayo, tapos ganyan lang. Di ba pag-iisipan kayo ng hindi maganda, Mariosep? Anak ng pating, oo. Ayon naman kay Mark Lopez ay, "No, Mr. Robles, this is a very lame excuse of your deception. Nanloloko na kayo. Not only are you defying mathematical and statistical probabilities, you are now resorting to flagrant and fraudulent misrepresentation. This government should seriously look into this blatant anomaly at the Philippine Charity Sweepstakes Office. Congress should look into this now. Huwag niyo po gaguhin ang taong bayan." Sa nasabing patuloy na pagdinig sa issue, iba't iba pang paglabag ng PCSO ang natuklasan ni Senator Raffy Tulfo. Kaya naman sinabi nito sa mga kawani ng PCSO na malinaw na mayroong kasong graft in corruption. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Showbiz Chikadoro. Pero sa contract po, sir, lumilitaw po na yun ay payment as commission. Yung 10 million. Ito po, payment of sa 13. Sa number 13 po, payment of commission. A 14% commission shall be paid to the agent based on the generated daily sales. You entered into a contract stating na magkakaroon ng payment of commission na 14% doon sa testing, na sinasabi naman po ng OGCC hindi dapat. During the testing period, there's no such thing as commissions that must be given, that should be given. Sinabi po ng OGCC na no can do para sa commission, wala dapat commission pag-uusapan during the testing period, and yet dito po sa kontrata sinabi ninyo na magbabayad kayo ng 14% ng PCSO commission sa Pacific Online. So again, that's a violation of the law. And this is tantamount to graft and corruption, sir. I don't know, maaaring hindi po kayo makakasuhan dito, maaaring mga kasamahan po ninyo pwede makasuhan dito ng graft and corruption. Kung sino man po mga pumirma dito, sino man pong nag-instigate nitong kontratang ito. Graft and corruption po, maliwanag pa sikat ng araw. Ito po kontratang to. Dami pong butas. Mr. Chairman, if I may, Yes, sir.
I think the guidance is for us to have a reasonable cost. So we will have to determine din talaga yung reasonableness ng cost nila. But as I've said, we're putting a cap on that. I understand, sir. I understand. Sana po, hindi nyo po sinabi dito sa contract, payment of commission. Sana nilagay nyo, payment of recovery. There's a big difference between payment of recovery and payment of commission. Yung payment of recovery, hindi po bawal yun. Trust me, hindi po bawal. Pero yung payment of commission, bawal po yun. That's tantamount to graft and corruption. Para lang tayo nanonood ng Rapid Tulfo in action, eh, no? Ito po, very clear, oh. Number 13, payment of commission. Na bawal dapat. During test run, there's no such thing as commission being paid. Di ba, sir? Maaaring nga sabi ko, maaaring hindi ka makakason dito. Pero yung mga kasamahan mo, maliwanag pa sa sikat ng araw na may kaso pong graft and corruption. Attorney Francis Julius Romeo del Valle, ano sa tingin mo? Let's talk about 14% commission. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa, sir. Straight to the point po. Yes, Attorney, sir. Your Honor, if I may, as stated in the OGCC opinion, the PCSO may not charge any commission, may not receive any consideration or commission except for reasonable or recovery of reasonable costs. Exactly. Your Honor. So therefore, dito dapat sa kontrata nakalagay payment of recovery, not payment of commission. You agree, attorney? Tagal sumagot, ha? Yan ang hirap, no? Pag nagkakabistuhan, tapos talaga sinusunod-sunod ka ng tanong, mapipipi ka na lang. Sir, If PCSO can justify that 14% constitute reasonable costs, then that's the... no, sir. I'm talking about what's stated in the contract. Come on. Sir, lawyer ka, di po ba? Alright. There's a big difference between payment of recovery and payment of commission. Yung payment of recovery, wala tayong problema doon. Kasi, pinapayagan naman yon. Pero yung payment of commission, hindi pa pinapayagan yon. Pero nilagay nila dito sa contract na dapat, in the first place, wala sa kontrata to. Yung paglagay nila dun sa kontrata nitong payment of commission, may violation agad, sir. Do you agree as a lawyer? Your Honor, subject to the... Ang lalim ng hugot ng hininga ni attorney, no? Hindi kasi naman nakaka-pressure, eh. Nakaka-pressure yung ganyan na naiipit kayo. Tapos tinatanong ka lang katulad ni Senator Rapi talaga. Kung talagang may pinagtatakpan ka talaga, is mahihirapan kang sagutin, eh. Diba? Kasi syempre lawyer ka ng kabila, no? May dinidepensa ka, no? Tapos tatanungin ka lang ganyan ng Senator Rapi, hindi mo alam yung sasabihin mo. Diba? Kahit alam mong tama, talagang rules and regulations of the Commission on Audit to audit the commission to be received by the PCSO. I submit that that commission is not allowed based on the Not allowed. Okay. based on the contract review. Yes, thank you. Thank you. So Ayan. therefore, sana hindi nilagay niyo dito, Mr. Robles, na payment of commission kasi binabawal naman talaga. Ayan, sinabi na ni Attorney De Valle. Sana nilagay niyo payment of recovery regardless kung yan ay 15 million, 20 million. Wala kang violation doon. Kasi sabi mo, okay, 50 million binayad namin for the recovery. Eh, yun talaga yung amount ng recovery. Magpakita ng resibo para pagdating sa Commission on Audit, babanggain, talagang 50 million ang ginastos nyo. Hindi mo na kailangan ng cap-cap. Pero the fact na nilagay nyo dito payment to commission tapos 14% tumutugma pa kung sa anong nakalagay dito, tinugma nyo, nagbigay ka ng 14% sa sales. So again, violation na naman yan, Mr. Robles. Ayan na, nagsalita na yung lawyer ng Mr. Chair, OGCC. una kasi yung contract before the review.
So that one was made before the review. So while we're here at the testing stage, we will adjust that according to the reasonableness of the Yes, of the- but before you entered into a contract with any entity, okay, you should have obtained permission from the office of the president, and you did ask for the opinion of OGCC, and OGCC gave you this opinion, and yet hindi nyo sinunod yung sinabi ng OGCC. Ba't pa kayo humingi ng opinion kung hindi nyo susundin? Mr. Chair, the contract kasi, as I've said, came before the review. Otherwise, they would not be reviewing anything. So we Kaya nga po, sir, before sana po kayo nag-enter into a contract, yun po yung patakaran eh. You should know. You should know you know the drill. You know the protocol. Bago kayo mag-enter into a contract with any entity whatsoever, being a government-owned corporation, there must be an opinion coming from OGCC. Bago kayo gumawa ng anumang hakbang, sana may permiso. Kasi Tama yung pong yun. sinasabi ng OGCC, may permiso sa Office of the President. At sana may permiso kayo. Sana meron kayong hiningi opinion sa OGCC. Kasi kung humingi kayo ng opinion sa OGCC prior to this contract, hindi na sana itong 13 na ilagay rito. Kasi kung pumunta po kayo sa OGCC, magkakaroon po kami ng contract with Pacific. At kami po ay magbibigay ng komisyon. Sinabi ng OGCC, hindi pwede, bawal yan. O di wala na sanang number 13 dito, payment of commission. Sana nakalagay na rito, payment of, para maliwanag at wala kayong sabit, payment of recovery. Wala tayong problema sa payment of recovery. Mr. Robles, mas kinasabi mo pa, 50 million payment of recovery, wala tayong makikita problema. As long as, sabi ko kanina, magpakita lang pagdating sa auditing ng Commission of Audit na talagang 50 million, mas kina 100 million pa yan kung talagang yun ang tamang amount for the recovery of the expenses incurred as a result pag puput up ng online system ng Pacific para sa ilot. Minsan kasi, no, pag pera talaga ang usapan, no, nawawala sa sirkulasyon. No? Ano sa PCSO, nagkakaroon ng issue na ganyan. Grabe. Ay, nako. Paano ko tataya kung ganyan nangyayari? Hindi ka nasisipagin, eh, no? Ay, nako. Kawawa naman tayo magbabaka sakali. Mr. Chairman, we have the Memorandum Circular of 2023-08. Ito po yung post-execution review of contracts. So, nakalagay po ron, pwedeng pagkatapos po ma-execute, tsaka po i-review. This is exactly what happened here, Mr. Chair. Okay, August 19, 2023 po, nag-release ng opinion regarding iLotto ang OGCC. Mr. Del Valle, Attorney Del Valle, you follow me? Are you following me, sir? August 19, 2023, right? You have that on record, sir? Look it up. August 19, 2023, OGCC released their opinion on the iLotto launch. August 30, napirmahan po yung Memorandum of Agreement. So you have 19, wait a minute, sorry. April 19, April 19, 2023. I'll take it back kanina sinabi ko August. April 19, 2023. Nag-release ng opinion ang OGCC pertaining to iLotto. Attorney Del Valle, look it up please, sir. April 19, 2023. And then August 30, 2023, nagkaroon ng signing. Memorandum of Agreement between PCSO and Pacific Online System. August, April, May, June, July, August, 4 months. Attorney Del Valle. Nakita ang butas dyan sa loob. Tama ba? PCSO. April 19, 2023, nagbigay kayo ng opinion. Kayo dyan sa OGCC. Tama? Yes, Your Honor. Opinion number 70. Exactly. And then, meron silang 4 months para i-correct yung kanilang ilalagay dito sa contract na sinabi ng OGCC kung ano yung mga bawal. And yet,
Hindi sinunod. Pinagpatuloy yung mga bawal. At after 4 months, nagkaroon ng pirmahan at in-include pa rin kung ano yung mga binabawal ng OGCC. Am I right, Attorney Del Valle, sir? Your Honor, if I may, based on the opinion number 70 of the OGCC, regarding the conduct of the online betting platform, it says that PCSO should first issue guidelines with regard to the launching of this online game proposal. So it does not categorically say, at least this opinion does not categorically say that online betting platforms should not be allowed. Instead, it mandated PCSO to issue the necessary guidelines and rules that will provide for the parameters. I understand. I understand. Precisely. Correct. You're right. We're talking here about the commission, Attorney Del Valle, sa number 13 sa Memorandum of Agreement, which says payment of commission, na sinasabi po ng OGCC bawal ang commission sa during test run. Ang sinasabi kasi ni Mr. Robles, Hininaw na si Coco. late, nauna pa yung contract. Ang sinasabi ko naman, base dito sa timeline, meron silang 4 months para baguhin yung kanilang guidelines. Tama ka, mag-issue ng guidelines. Whatever those guidelines are, dapat hindi kasama doon yung payment of commission. Kasi nga po, sinasabi ng OGCC, bawal yung commission. Am I right, Attorney Del Valle? Am I not confused? Am I right? Or you're the one confused? Your Honor, if I may, Grabe, under PCSO. this same contract review, opinion number 70 rather, page 10, the commission, and it reads that this commission basis arrangement Si for attorney talaga nabubulol. Nabubulol siya. No? Ang hirap talaga na kapag yung depensa mo, no, yung dinidepensa mo is alam mo medyo sablay. game proponent sale and marketing of the online game tickets during the experimental test run period Bata pa may siya, expose liability, and also that Wala basically na. that the commission is not allowed under the test run, Your Exactly. Honor. Okay, thank you. Thank you. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Showbiz Chikadoro at syempre yan sa Senado, no? Yaring-yari, basag na basag sila kay kay Senator Raffy Tulfo. Si attorney nga medyo na uutal-utal. Ayan mga katunay, masipag po ba kayong tumaya ng loto ngayon? Naku ha, syempre hindi pa rin titigil tayo sa ganyan, no? Kahit medyo na syempre, nagbabaka sakali tayo na tayo ay manalo. Lahat naman, di ba? Na sana ay pala rin, di ba? Pero sana naman ay wag lokohin ng taong bayan. Kaya mga katunay na masasabi nyo tungkol dito. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.